Ginisa sa Kamara ang mga opisyal ng Securities and Exchange Commission at ng National Bureau of Investigation kaugnay ng investment scam ng Aman Futures Group. Hindi raw kasi agad gumawa ng hakbang ang dalawang ahensya para mapigilan ang panluloko ng kumpanya sa libo-libo nitong investors. Nakatutok si June Veneracion. Sa unang araw ng investigasyon ng Kamara sa Aman Futures Investment Scam, napagbunto na ng sisi ng mga kongresista ang Securities and Exchange Commission. You are the agency that is tasked with the Revised Securities Act, RSA, to be able to enforce the Securities Act. And so that is the reason why we feel that medyo natulog sa pansitan ang SEC dito. Depensa ng SEC, hindi naman sila nagpabaya. Nitong Agosto 15 na makatanggap daw sila ng email mula sa DTI na nagtatanong kung rehistrado sa SEC ang Aman Futures Group. Dito na raw nagsimula ang kanilang investigasyon. 5 araw ang lumipas, nagpalabas na raw sila ng babala tungkol sa investment scam. Within less than 3 weeks, we issued a cease and desist order for Aman. But that was, I think the cease and desist order was on October 8. Nasermonan din pati ang NBI. Under your term, do not allow your people to be afraid of implementing. So look what happened. They did not do the entrapment. Billions were taken by this because we were not able to stop them. We had some difficulty encouraging people to come out and that they filed the complaint with us because, well, they were looking at the NBI, sorry to say, as some sort of estorbo because everybody were sort of happy. Sabi ng NBI, Enero o Pebrero nag-umpisa ang racket ng Aman Futures Group. Sa palengke po sila nag-umpisa, including tricycle drivers. Sabi ng Anti-Money Laundering Council, nasa 200 milyong pisong halaga ng pera at ari-arian ng Aman Futures ang pinatawan na ngayon ng fees order mula sa korte. And we were able to identify all 25 banks and 1 insurance company, and all these accounts of these respondents were the subject of our petition to freeze with the Court of Appeals. 9 na bangko naman ang inimbestigahan ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil sa posibleng pagkakasangkot ng ilan sa kanilang opisyal at tauhan sa investment scam. Tinitingnan namin kung totoo nga na they encouraged ng mga depositors to invest dun sa Aman. Hindi naman nakadalo sa hearing ng Kongreso ang isa sa mga nadadawit at kinasuhan kaugnay ng investment scam, si Pagadian City Mayor Samuel Co. Dati nang itinanggi ni Co ang paratang at sinabing maski siya ay nabiktima rin. Sa susunod na hearing, ang Commission on Audit naman ay papatawag ng mga kongresista. Ito ay para malaman kung totoong pati pondo ng mga local government units ay ginamit para invest sa Aman Futures Group. Lumabas kasi sa hearing ang report na maraming empleyado na raw ng ilang munisipyo sa Mindanao ang matagal nang hindi sumusweldo. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.